Isang makabagong armas ang ginagamit ngayon ng IDF laban sa puwersa ng Hamas. Isang armas na tinatawag nilang Iron Sting kung saan napakaasintado nito sa kanyang target. First time itong ginamit ng Israel sa isang aktwal na labanan at hindi naman sila nabigo dahil tulad ng kanilang inaasahan, pulbos at talagang natumbok nito ang bawat target. Anong klaseng armas nga ba itong tinatawag na Iron Sting ng Israel? Gaano ba ito katindi at kaepektibo sa kanyang target? At ano naman ang pinagkaiba nito sa kanilang tanyag na Iron Dome? Sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Israel at Hamas, kinumpirma ng mismong IDF na sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit na ng kanilang tropa sa isang tunay na labanan ang kanilang bagong weapon system na Iron Sting. Sa tulong umano ng Maglan Commando Unit, matagumpay na nawasak ang nasa 70 mga Hamas target sa Gaza Strip na kinabibilangan ng mga launcher at observation post. Sa bidyong inilabas ng mismong IDF, makikita ang sinasabing kuta ng Hamas kung saan nagmumula ang mga inilunsad nitong rocket patungo sa kanilang target sa Israel. Ngunit gamit ang Iron Sting, makikitang hindi nagmintis ang IDF na pulbusin ang naturang target. Sa parehong operasyon, sinalakay din umano ng Maglan Commando ang mismong mga bahay ng Hamas at tulad ng inaasahan na diskubre nila rito ang mga imbaka ng armas at ilang mga tunnel o lagusan. Ang Maglan Commando ay yung tinatawag ding Sayeret unit ng IDF ay mga sundalo ng Israel na may special training at kakayahang pasukin ang pinakaloob-loobang teritoryo ng mga kalaban gamit ang mga advanced technology ng mga armas gaya ng Iron Sting. Ang Iron Sting mga kapatid ay isang 120mm mortar munition na na-develop ng Elbit system ng Israel na mayroong laser at GPS na gabay. Nagtutulungan ang laser at GPS nito upang 100% mabulsay ng system ang ninanais na target. Halimbawa, kapag maulap ang kalangitan, nagiging balakid para sa laser beam na magabayan ang mortar. Pero dahil mayroon itong backup na GPS system, nagagawa pa rin itong masinta ang target. Kapag mayroon namang disrupted satellite signal, hindi rin magagawang igabay ng maayos ng GPS system ang mortar. Pero dahil mayroon itong laser beam na backup, nagagawa pa rin itong masinta ang target. Hindi biro ang paggawa ng ganito ka-advanced na armas na mayroong dalawang guiding option, napakakomplikado nito. Katunayan, inabot ng halos 10 taon ng Elbit system ng Israel bago ito tuluyang nabuo at naging operational. Ayon mismo sa IDF, ang Iron Sting ay inilulunsad ballistically o yung pinapalipad sa ere at karaniwang ikinakabit ang rocket launcher sa isang armored personnel carrier. Kapag nailunsad na ang mortar na ito o narating na nito ang sinasabing peak altitude o tamang taas, tsaka pa lamang lalabas ang dalawa nitong pakpak na nagbibigay daan upang maayos itong makapagmaniobra patungo sa kanyang target. Konektado ang mortar sa computer na siyang nagkukontrol upang magabayan ito at tumpak na matamaan ng kanyang target. Sa oras na nasa ere na ang mortar, hahanapin ito ang marka ng laser. Ngunit kung hindi naman nakikita ng system ang laser, ang impormasyon ng GPS na ibinibigay dito ang siyang magiging gabay. Ang Iron Sting ay angkop para sa mga ground target na mayroong eksaktong lokasyon. Kabilang dito ang mga rocket launching post, mga nakatagong kuta, mga hostile armored vehicle at marami pang iba. Sadya ring dinisenyo ng Israel ang Iron Sting na may layuning ma-minimize ang posibilidad ng collateral damage at maiwasan ang pagka-injury ng mga hindi sangkot sa labanan. Hindi kasi tulad sa ibang mga mortar na kung saan-saan na lang tumatama. Ang Iron Sting ay mayroong precise strike, ibig sabihin kung ano ang target ay siya lang talagang matatamaan. Ang mga pangkaraniwang mortar na ginagamit ng mga kasundaluhan sa kanilang mga operasyon ay nangangailangan ng ilang beses na paglulunsad bago eksaktong matamaan ang kanilang ninanais na target. Pero ang Iron Sting, bawat putok ay paniguradong bullseye. Mayroon itong 8 hanggang 10 kilometrong range at tumatagal ng 1 minuto bago mailunsad. Mas matagal ng 15 segundo kung ikukumpara sa pangkaraniwang mortar. Ngunit pagdating sa mga tactical priorities at pagiging epektibo sa labanan, mas mainam ito kumpara sa mga regular na mortar na mas mabilis mailunsad ngunit hindi gaanong asintado. Ang Iron Sting mortar munition ay inaasahan na gagampanan nito ang isang mahalagang papel sa patuloy na ground operation ng IDF sa Gaza. At dahil sa kakayahan nito, aasahan ng mga sundalo ng Israel na magiging lamang sila pagdating sa urban warfare. Sa kabuuan mga kapatid, ang Iron Sting ay nagbibigay daan sa mga tropa ng IDF na asintadong matatamaan ang mga kuta at sasakyang pandigma ng Hamas sa kanilang operasyon. Sa sobrang asintado ng mortar munition na ito, katunayan maging sa isang bintana ay maari itong pumasok at doon mismo sa loob ng target na gusali sa sabog. Mapapalit ang pinsala sa paligid at maiiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan na nasa labas na isa umano sa kasalukuyang pangunahing prioridad ng IDF. Ang pagbuo ng Iron Sting ay nagsimula noong unang bahagi ng mga taong 2010 at noong March 2021 natapos nito ang isang matagumpay na serye ng mga pagsubok na minarkahan ang pagtatapos ng yugto ng pagdevelop nito at naging handa para sa operasyon ng IDF.
Malaki ang pinagkaiba ng Iron Sting kung ikukumpara sa tanyag na Iron Dome ng Israel. Ang Iron Sting ay isang guided mortar munition na ginagamit bilang isang offensive weapon o yung armas na talagang pinang-aatake. Samantalang ang Iron Dome ay isa namang uri ng air defense system o ginagamit lamang bilang pandepensa laban sa mga short-range rocket at mga artillery shell na pinapaputok mula sa distansyang 4 hanggang sa 70 kilometro o 2 hanggang 43 milya ang layo. Samantala kahapon lang November 25, nagpakawala na ang Hamas ng unang grupo ng kanilang mga bihag bunso dito sa kanilang naging kasunduan sa Israel ng pansamantalang tigil putukan. Ang naturang pinakawalang mga bihag ay kinabibilangan ng 13 mga kababaihan at mga batang Israeli, 10 Thai citizens at 1 Pilipino. Kapalit naman ito ang pagpapalaya ng Israel sa 39 na mga nakakulong na Palestinian. Ayon sa Israel, ang lahat na bihag na pinakawalan ng Hamas ay agad inilipat sa Israeli Medical Center at ang 10 Thai citizens at 1 Pilipino ay mananatili sa ospital hanggang makumpleto ang medical na pagsusuri. Ayon din sa ulat, natanggap na ng Mossad o intelligence ng Israel at ng IDF ang pangalawang listahan ng mga hostage na papakawalan ng Hamas ngayong araw. Ngunit hindi muna daw ipapaalam ng IDF sa publiko ang listahan hanggat wala pa ito sa kanilang mga kamay. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.